Napagtanto ng ating mga bida na napakaraming Navy ship ang nakapaligid sa kanila. Subalit hindi natakot ang captain kaya pinag-utos pa nitong sumugod. Kaya naghanda ang bawat kasapi ng Straw Hat Pirate sa labanan. Si Luffy ay gumamit na ng kanyang Gear 3. Ngunit pagsuntok ay nawala ang mga ito. Giit ni Nami na isa lang pala itong ilusyon dulot ng Mirage. Subalit nagkaroon naman ng napakalaking mga patak ng tubig mula sa itaas kaya nangangamba silang lumubog. Pagkatapos nito ay umulan naman ng malalaking tipak ng yelo kaya lahat ng kasapi ng grupo ay isa-isang winasak ang mga ito para protektahan ang kanilang barko. Sumunod ay nagkaroon din ng avalanche kaya ginamit ni Robin ang malaking kamay para protektahan sila. Kalaunan ay nahati naman ng dagat kaya nangangamba silang mahulog ang kanilang barko. Mabuti ay merong code burst ang Thousand Sunny kaya nakatakas sila, subalit tinamaan naman sila ng kidlat. Sa wakas ay natapos na ang delubyong karanasan dulot ng bagyo subalit napakainit naman ngayon. At nagugutom na daw ang tatlo kaya nagsimula ng magluto si Sanji sa kusina. Nang matapos ang isang dish ay kagad na dumating ang tatlo pero wala silang nakitang pagkain kaya nagtaka si Sanji. Naisip naman ni Chopper na meron daw multo sa lugar. Nang makita na ubos na rin ang soup pero napansin nila ang maliit na insekto. At isa-isa nitong inubos ang lahat ng mga inihandang pagkain ni Sanji. Pagtingin sa ref ay ubos na rin ang laman nito, kaya hinanap ng tatlo ang salarin na insekto. Nagtungo ito kay Brook kaya hinuli ng bida ng net tapos nakita ng bida na isa itong maliit na babae. Tumakbo ng tumakbo ang babae kaya sinusubukan nilang hulihin. Subalit nagawa nitong matulak si Franky kaya nalaman nilang malakas pala ang kalaban. Kaya naghanda ang buong grupo na kalabanin ito. Dahil dito ay nagpalaki ang babae kaya naging isa siyang giant kaya nagulat ang lahat at nag-nosebleed naman ang cook kaya muntik na itong maapakan. Umatake ito sa bida pero napigilan ni Luffy ang tinidor. Tapos pinaikot-ikot ito ng Straw Hat hanggang sa tumalsik ito sa dagat. Dahil dito ay tumalon si Sanji para iligtas ito. At nang mawalan ito ng malay ay bumalik ito sa original na size. Nang magising ang babae ay nasa loob ulit siya ng barko. Saka nagpakita si Luffy ng interes sa kakayahan nito. Giit ng babae na pinanganak siyang giant pero nakakain siya ng mini fruit. Napahanga daw ang bida dahil malakas ito, sagot ng babae na taglay niya pa rin ang lakas ng isang giant kahit nagpapaliit siya. Para muling patunayan ay binuhat nito ang ating bida. Nagtanong si Franky kung ano pang nagagawa nito, sagot ng babae na kaya niyang magpaliit ng sobra at pumasok sa katawan ng kalaban saka siya magpapalaki. Pero natuwa pa dito ang bida dahil isa siyang goma. Nagpakilala ang babae na siya daw si Lily. At kinwento nitong nasa loob siya ng isang bote nang umakyat ang barko nila kaya napunta siya sa barko ng Straw Hat. Saka naalala ni Lily na hinahanap niya nga pala ang kanyang ama. At nalaman ng ating mga bida na isang sikat na chef pala ang tatay ni Lily na si Pants Fry. Kaya nagtanong si Luffy tungkol sa mga dish ng tatay ni Lily. Kwento ng babae na gumagawa daw ang tatay niya ng barbecue sa isang bulkan kaya napakasarap ng karne nito. At napakarami pa daw nitong mga napakasarap na dish na iniluluto din sa itaas ng bulkan kaya malinamnam daw ang lasa. Dahil pareho sila ng bida na mahilig kumain ay kaagad na nagkasundo ang dalawa. Kwento ni Robin na sikat daw si Pants Fry sa pagnanakaw ng mga pagkain para ipagluto ang mga nagugutom. Kaya naisip nila Luffy na isang hero ang tatay nito. Kwento ni Lily na bigla na lang daw naglaho ang kanyang ama kaya nagsimula siyang hanapin ito. Ngunit nabalitaan niyang nahuli daw ito ng Navy at dadalhin sa Impel Down dahil si Pants Fry ay meron palang 320 million bounty. Dagdag pa nitong nawasak daw ng bagyo ang kanyang barko kaya pumasok siya sa isang bote. Napaiyak si Franky dahil mapagmahal na anak daw si Lily. At nalaman din daw ni Lily na dadaan dito ang Navy ship kung nasaan ang kanyang ama kaya siya naghihintay dito. Kaya handa daw siyang lumaban mag-isa sa mga marine para mailigtas ang kanyang ama. Subalit nagkasundo ang buong grupo na tulungan si Lily na iligtas ang tatay nito. At naging excited pa sila na makipaglaban sa Navy. Dahil dito ay napaiyak na lang si Lily. Giit ni Luffy na nais niya kasing matikman ang pagkain na luto ni Pants Fry. Samantala isang submarine sa pamumuno ng Neo Navy na si Shuzo ang naghihintay din pala sa dadaan na Navy ship na may dala kay Pants Fry para tapusin ito. Tinatawagan ni Ain si Shuzo dahil kanina pa daw sila nito hinihintay. Giit ni Shuzo na hinihintay pa daw kasi niya si Pants Fry na hawak ng Navy para patayin ito kasama ng mga marine. Dahil hindi katulad ng Navy ay mas may pangil daw sa hustisya ang grupo nila na Neo Navy. At para mapatunayan daw ni Shuzo na siya ang nararapat na kanang kamay ng pinuno nila at hindi si Ain. Kalaunan ay biglang nagkaroon ng makapal na fog. Tapos sa malayo ay nakita na nila ang barko ng Navy. Nakita na rin nila pati si Pants Fry na tatay ni Lily. At mas marami man ng Navy ship ay handa pa ring lumaban ng ating mga bida. Nakasakay sa isang balsa ang giant na si Pants Fry at bantay sarado ng 4 na Navy ship. Ngunit nagtataka daw si Robin kung bakit dito dumaan ang Navy. Excited na si Luffy ngunit sinapok ng dalaga dahil kailangan nilang mag-ingat. Kaya naman nagplano si Nami na magkakaroon sila ng diversion na bangka upang makalapit sila Zoro kay Pants Fry sakay ng submarine.
Tapos balak nilang ikabit ang balsa na sinasakyan nito sa Sunny at saka sila gagamit ng coup de burst para makatakas. Samantala si Nami naman daw ang magiging spy gamit ang kanyang bike na pangdagat. Nagsimulang kumilos ang diversion team sakay ng Mini Mary upang mang-distract ng Navy. Ngunit pag alis ni Nami ay napansin niyang wala doon si Luffy. Giit ni Robin na sumakay ito sa submarine. Giit ni Usopp na sinabi daw ng captain na mukhang boring ang gagawin ng diversion team kaya sumama siya sa submarine team. Naikwento ni Usopp kay Lily na nakilala niya daw sila Dory at Broggy. Giit naman ni Lily na ang dalawa ay tinuturing ng mga giant na legendary boss ngunit hindi niya pa nakikita ang mga ito. Samantala sila Brook ay nagkantahan muna sa Mini Mary ngunit nagalit si Nami kaya umiyak sila Chopper. Samantala si Vice Admiral Momonga pala ang nagdadala kay Pants Fry. Nang maalala nito ang labanan nila ng giant ngunit kaagad niya lang itong natalo. Nagtataka si Momonga kung anong ginagawa ni Pants Fry sa government cargo ship. Sagot ng giant na nais niya lang bawiin ang kinuha ng government sa mga tao dahil mula nang mamatay daw si Whitebeard ay nasira ang balanse ng mundo kaya nagkaroon ng taggutom. Saka pinag-utos ni Momonga na mag-ingat dahil may dala silang pirata ay baka mahunting sila ng Neo Navy na nanghahunting ng mga pirata. Paglapit ng ating mga bida ay ginamit ni Robin ang kakayahan para patayin ang mga bantay. Tapos nagpakita ang Soul King para matakot ang mga Marine. Saka naman lumabas sila Zoro at Sanji para pakawalan sa kadena si Pants Fry. Tapos pinutol ni Sanji ang kadena na humihila sa balsa. Natuwa si Nami ngunit nakita niyang nagpunta din doon si Luffy kaya napansin sila ng mga Marine. Tinanggal ng bida ang talukbong sa ulo ng giant kaya nakita na nito ang kanyang anak. Ngunit nakilala na rin ng mga Marine si Zoro at pati si Sanji ay nakilala rin ng mga ito. Pasaway man ng captain ay inaasahan na daw ito ni Nami na mangyari kaya may bago siyang plano. Agad na inatake ni Momonga si Luffy, ngunit dumating si Zoro para kalabanin ito. Si Sanji naman ay hindi nila matamaan ng baril kaya sumugod ito at tinapos sila. Nagsasaya na ang mag-ama dahil muling nakita ang isa't isa. Subalit biglang may nagpasabog sa mukha ni Pants Fry na nagmula sa ilalim ng dagat at pati ang mga Navy ship ay pinapasabog. Dahil dumating na pala ang Neo Navy sa pamumuno ni Shuzo. Inutusan ni Shuzo ang alaga niyang alpaka na atakihin ng Navy ship. Nagtataka naman si Momonga kung bakit pati sila ay inaatake. Mula sa ilalim ay lumabas ang isang nilalang kaya sasaluhin sana ito ng bida nang makita na isa itong tao at walang tigil nitong inatake si Luffy kaya naubos ang hangin at nahulog pa sa dagat kaya agad na sinundan ni Zoro. Nakilala ni Momonga na ito ay si Shuzo. Giit ni Shuzo na nagtungo siya dito para patayin si Pants Fry saka lumabas ang lahat ng mga tauhan nito na napakarami kaya wala nang magagawa ang Navy. Nagtataka si Momonga kung bakit umalis sa Navy si Shuzo. Sagot ni Shuzo na sila ay tinatawag na Neo Navy at ang pakay nila ay patayin ang lahat ng mga pirata sa mundo. At sa pamumuno daw ng master niyang si Z ay magkakaroon ng katarungan ang mundo. Natakot ang mga tauhan ni Shuzo dahil sinabi nito ang sikreto nila. Kaya sinabi ng pinuno na papatayin niya na lang din ang lahat ng marine na nandoon. Nagpalaki si Lily at tinusok-tusok nito si Shuzo ng tinidor. Kaya sumugod ang long arm at gumamit ng iron body para patayin si Lily ngunit dumating si Sanji para kontrahin ang atake. Nang malaman ni Shuzo na 77 million lang ang bounty ni Sanji ay minaliit niya ito. Ngunit pinag-utos pa rin na pasabugin ang binata. Umatake ang mga bata ni Shuzo ngunit iniligtas sila ni Vice Admiral Momonga dahil tutol ito sa pagpatay sa kanilang bilanggo. Giit ni Shuzo na ito ang dahilan kung bakit mahina ang mga Navy. Nakaakyat na rin ang bida at sinabi na gusto na niyang makakain ng luto ni Pants Fry kaya tatapusin niya na ang kaguluhang ito. Sinabi naman ni Shuzo na tatapusin niya ang lahat ng mga pirata kasama ng Navy. Dahil sa utos ni Shuzo ay nagsimula ang madugong bakbakan sa pagitan ng Neo Navy at ng Navy. Agad na sumugod ang long arm sa ating bida pero nakailag ito at gumamit ng gear second. Saka ito gumamit ng jet gatlang patungo kay Shuzo ngunit napakatibay ng hockey nito kaya hindi umubra ang mga atake ni Luffy. Nagsimulang maglaban ang dalawa kaya nagalit si Momonga pero pinigilan naman siya ni Zoro. Sumugod din ang mga tauhan ni Shuzo kaya pinagsisipa sila ng Coke ng napakabilis para protektahan ang giant. Sa malayo naman ay nag-iisip si Nami kung paano mababawi si Pants Fry. Samantala patuloy na naglalaban sila Luffy at Shuzo ngunit nagawa nitong mabalibag at masuntok ang bida. Si Brook naman ay binabaril ng mga Marine. Kaya hinabol niya ang mga ito. Pagdating ni Frankie dala ang Sunny ay sinabi ni Nami ang sitwasyon. Giit nitong paparating ang isang thrust upstream. Na tulad ng knock upstream pero mas maliit ngunit kaya nitong magpatalsik ng isang barko. Gumamit si Luffy ng armament hockey bago sumuntok kay Shuzo na ikinagulat nito. Samantala gumamit ng malakas na teknik si Zoro sa Vice Admiral. Sa utos ni Nami ay itinira ni Frankie ang mga angkla ng Sunny patungo sa balsa ni Pants Fry. Saka tumawag si Nami kay Sanji para sabihin ang tungkol sa paparating na thrust upstream kaya kailangan na nilang tumakas. Isang barko ng Navy ang kaagad na nawasak ng thrust upstream. At nagpatuloy ang paglabas ng napakarami pa nito kaya nahuli din si Usopp sakay ng submarine.
Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin na naglalaban sila Shuzo at Luffy. Nagpatuloy sa pag-atake ang Long Arm ngunit hindi matamaan ang bida. At nang makasakay na sa Sunny sila Nami ay inutos na gumamit na si Franky ng Coup de Burst. Pero giit ni Franky na masyado daw palang malaki ang balsa. Kaya naisip ni Nami na gagamitin nila ang thrust upstream para makatakas. Binantayan ni Nami ang paglabas ng bagong thrust upstream sa kapinagana ni Franky ang ulo ng Sunny, tapos gumamit sila ng Coup de Burst para makapunta sa thrust upstream, ngunit nahulog naman ang apat na naglalaban sa balsa. Ngunit nakuha ni Luffy si Zoro at kumapit sa kinaroroonan ni Pants Fry. Pero bago makatakas ay nakapaghagis pa si Shuzo ng isang patalim. Si Brook naman ay lumipad na lang para makasunod sa mga kasama. Samantala inatake naman ni Shuzo ang Vice Admiral dahil nakatakas ang mga pirata saka nagkaroon ng malakas na pagsabog. Hanggang sa matalo ni Shuzo ang lahat ng Navy nang maalala nito ang matinding labanan nila ni Ain para malaman kung sino ang magiging kanang kamay ni Z. Ngunit nagawa siyang matalo ng babae dahil notokan siya nito gamit ang Devil Fruit. Pero hanggang ngayon ay nagnanais si Shuzo na makuha ang pwesto kay Ain. Samantala payapa na ang klima sa kinaroroonan ng grupo. Nilagyan ni Chopper ng lunas ang mga sugat ni Pants Fry kaya nagpasalamat ang anak nitong si Lily. Si Luffy naman ay nais na kaagad magpaluto kay Pants Fry kaya sinipa siya ni Sanji. At giit ni Chopper na kailangan magpahinga ng Giant. Pinakita ni Lily ang mga pagkain na kinuha niya sa Navy kanina para may pagkain daw sila. Kahit may mga injury pa ay nais ng gawa ni Pants Fry ng pagkain si Luffy dahil isang karangalan daw ang magustuhan ng luto niya. Saka nagkasundo ang lahat na maghanda ng maraming pagkain. Ngunit hindi nila alam na nagmamasid na ang grupo ni Shuzo. Pero hindi niya mapasabog ang Sunny dahil naubos na pala ang mga bombshell nila. Pero sinabi ng mga sundalo niya na maaari daw silang magpakamatay para sumabog lang ang barko ng Straw Hat. Kaya naghanda ang mga ito na banggin ng mga submarine nila ang Sunny. Nagsimula ang mga pagyanig dahil sa mga suicide attack ng Neo Navy. Nawasak din ang mga bato na tinataguan nila dahil sa mga ito. Kaya nang paparating ang dalawa pang sundalo ay pinigilan kaagad nila Sanji at Zoro ang mga ito. Subalit dumating pa ang mas marami na tumatama lang sa mga bato. Ang dalawa pa ay pinalo ni Pants Fry ng kawali. Saka umakyat ang malaking submarine at lumabas si Shuzo, na pinakita ang Viv record na ginamit para masundan sila. Dahil inihagis niya ito sa parte ng balsa kanina bago sila makatakas. Dumating ang iba pang suicide squad ni Shuzo kaya gamit ang malaking kamay ay winasak ito ni Robin. At ang iba ay tumatama lang sa bato kaya agad na sumasabog. Sumugod si Pants Fry at pinalo si Shuzo ng kawali niya ngunit tumalbog lang ito. Kaya sumugod din si Lily pero nakailag ang Neo Navy at nasipa ang dalaga sa tiyan. Subalit nagpaliit ito bago pa siya tumama sa barko ng Straw Hat kaya napunta sa ulo ni Usopp. Saka sumugod si Shuzo para tapusin si Pants Fry. Ngunit dumating ang bida kaya talsik ang Long Arm sa bato. Kaya nagbanta si Shuzo na papatayin niya rin si Luffy pagkatapos ni Pants Fry. Ngunit sumugod ang bida at gumamit ng Jet Gatling. Pero walang umubra sa mga suntok niya kaya gagamit sana ng finger pistol si Shuzo ngunit nasipa naman ito ni Luffy. Tapos nakatakas ang bida sa atake nito. Saka gumamit siya ng jet bazooka sa kalaban. Ngunit tumalon-talon sa hangin si Shuzo kaya tinamaan ang ating bida. Kaya nais bumawi ni Luffy gamit ang malakas na armament pistol na tumama naman sa kalaban kaya natuwa sila Nami. Subalit napigilan pala ito ni Shuzo kahit hindi pa siya gumamit ng armament. Saka sinabi na mahina pa daw ang haki ni Luffy. Muling umatake si Shuzo hanggang sa tamaan nito ang ating bida. Kaya gagamit si Luffy ng Gear 3 ngunit umatake ang alaga ni Shuzo kaya talsik na naman ang Boy Goma sa bato na makikitang labis ang pinsalang natamo. Pero hindi pa rin natumba si Luffy. Ngunit tinamaan naman siya ng 5-finger pistol ni Shuzo at sinabing napas lang na nito ang captain ng Straw Hat kaya nag-alala ang mga crew ni Luffy. Pagkatapos ay pinasabog pa nito ang mukha ni Pants Fry kaya nahulog ang Giant sa dagat. Nakiusap si Lily na gawin siyang bala ni Usopp patungo sa loob ng katawan ni Shuzo tapos magpapalaki siya para sumabog ang katawan nito. Kaya habang tumatawa si Shuzo ay pinuntirya ni Usopp ang bunganga nito para mag-shoot si Lily. Ngunit napansin siya ni Shuzo kaya iniharang nito si Luffy kaya sa katawan siya ng bida nakapasok. Tinatawanan sila ni Shuzo ngunit bumangon muli ang Straw Hat Captain. Saka nagpalaki si Lily habang nasa loob ng katawan ng ating bida kaya tila naging isang giant ang Straw Hat Captain. At nagtataka pa siya kung bakit naging maliit ang mga kasama dahil hindi niya pala alam na nagpalaki si Lily sa loob ng kanyang katawan. Pero natuwa pa dahil plano niya talaga ito mula pa nung makilala si Lily. Pinasabog siya ni Shuzo pero wala nang kwenta ang atake nito. Kaya sinuntok niya ang dalawa tapos gumamit siya ng Gear 2 kaya naramdaman din ng mga kasama ang malakas at mainit na hangin. Nabahala si Shuzo kaya pinagbabaril niya ng maraming beses ang ating bida pero walang kwenta naman.
Saka tumalon si Luffy kaya sumunod si Shuzo sa ere, ngunit hindi nito kinaya ang giant form ng ating bida, ngunit pati ang Sunny ay tumalsik sa sobrang lakas ng atake. At tuluyan ng natalo si Shuzo pati ang alaga nito. Pagkatapos ay nagpasalamat si Luffy dahil nagkaroon siya ng kakaibang lakas dahil sa pagsanib ni Lily. Saka na-excite na siya sa pagkain ngunit nasira pala ang mga ito dahil sa labanan. Kaya suggestion ni Nami na maghanap na lang sila ng pagkain habang patungo sa isang bulkan. Ang balsa ni Pants Fry ay naayos na rin ni Frankie. Samantala itinali nila si Shuzo para hindi sila masundan. Kalaunan ay dumating si Vice Admiral Momonga dahil nakaligtas pala ito kay Shuzo. At sinabing nahanap niya ang long arm gamit din ng Vivre card saka sinabing dadalhin niya sila Shuzo sa Impel Down. Pero giit ni Shuzo na wala siyang sasabihin kahit pahirapan siya. Habang naglalakbay ay nanghuli ng mga seafood ang ating mga bida saka iniluto ni Pants Fry sa isang bulkan. Kaya food trip na naman ng mga itik, saka nag-inuman pa sila at nagkontahan. Pagkatapos ay umalis na ang mag-ama sakay ng ginawang balsa ni Frankie. Nabalitaan ni Ain sa isang dyaryo na nahuli nga si Shuzo kaya humingi ng patawad sa kanilang Master Z. Pero naniniwala daw si Z na hindi sasabihin ni Shuzo ang mga sikreto nila kahit pahirapan pa ito. Saka pinag-utos nito na maghanda sa labanan dahil tatapusin na daw nila ang lahat ng mga pirata sa mundo. Sa paglalakbay ay naabutan na naman sila ng malakas na bagyo, na sa sobrang lakas ay tumatalon ang kanilang barko. Nang makita nila ang isang isla na nasusunog, napansin ni Nami na walang karayom ang nakaturo sa isla. Subalit gusto ditong magpunta ni Luffy dahil mukhang masaya, pero sinabi ni Nami na mapanganib dahil wala ito sa kanilang destinasyon ayon sa log post. Nilabas naman ni Sanji ang malaking shellfish na binigay ni Pants Fry upang iluto sa apoy. Pero nababahala si Nami dahil nakakakita siya ng mga buto ng isda dahil mapanganib. Narinig nilang umiiyak ang transponder snail dahil sa isang emergency. Pero pinigilan siya ni Robin na sagutin dahil 50% daw ng emergency signal sa lugar ay fake at maaaring isa lang trap para mahuli sila. Ngunit sinagot pa rin ito ng ating bida kaya binatukan ni Usopp. At narinig nilang nanghihingi ng tulong ang isang lalaki dahil tinutugis daw sila ng isang samurai sa isla ng Punk Hazard hanggang sa mapatay ito kaya natakot sila Chopper. Naisip nila Zoro at Brook na ang samurai na tinutukoy ng tumawag ay nagmula sa Wano Kingdom. Kaya naalala ni Zoro ang nakalaban niyang legendary samurai sa Thriller Bark kung saan nanggaling ang isa niyang espada. Pagkatapos ay nagpa siya ang captain na puntahan ng lalaki na nakausap nila kaya natakot sila Usopp. Samantala sa isang parte ng isla ay narinig rin pala nila Tashigi at Smoker ang boses ni Luffy sa telepono. Habang ang mga tauhan nila ay tino-torture ang mga pirata. Saka pinag-utos ni Smoker na hanapin nila ang Straw Hat sa Punk Hazard. Nais daw magtungo mag-isa ni Luffy pero hindi siya pinapayagan ni Nami. At para mapili kung sino ang sasama sa bida ay nagkaroon sila ng bunutan. Ngunit pagbunot ni Usopp ay nakuha niya ang may markang papel. At makakasama nito sila Zoro at Robin. Samantala si Usopp ay natatakot na magpunta sa isla. Gumawa ng lunchbox si Sanji para kay Luffy. Tapos nagpalabas ng mga ulap si Nami upang magkaroon sila ng daanan gamit ang Mini Mary. Samantala naiinggit ang ilan sa miyembro na naiwan pero nais makipagpalit ni Usopp. Kumakain lang si Luffy habang dumadaan sila sa itaas ng apoy. Saka sinabi ni Nami na hindi niya rin alam kung aabot ba sa isla ang ginawa niyang ulap kaya natuwa si Chopper dahil hindi siya ang napili. Nakita nila Luffy na merong bakod sa isla at kinakabahan si Usopp ngunit kumakain lang din sila Robin at Zoro. Pagtapak nila sa isla ay nakita ang pasukan ng Punk Hazard pero nakalock. Saka nakita nila sa mga logo na pagmamayari ito ng world government kaya nais nang bumalik ni Usopp. Ngunit hiniwalang ni Zoro ang malaking gate. Pagpasok ay napakainit kaya naghubad sila ng mga damit dahil hindi natatapos ang apoy sa lugar. Saka muntik pang matumba si Usopp dahil sa lava. Tapos nakita nila mula sa itaas na nasusunog ang buong lugar. Sumigaw si Luffy para hanapin ang humingi ng tulong kanina sa telepono ngunit tila walang tao sa lugar. Tapos may narinig sila na tila ihip ng malakas na hangin. Sa Sunny ay kumain muna ng mga pampalamig ang grupo. Nang mapansin ni Nami na sa kabila ng apoy ay tila may yelo dahil sa mga ulap na nandoon. Samantala ang narinig pala nila Luffy ay ang paghinga ng isang mabangis at nagugutom na dragon kaya nabahala sila sa kanilang nakita. Natakot ang mga kasama nito ngunit natutuwa pa ang kanilang captain at nagtatalon dahil ang cooldown nito. Ngunit nagsalita ang dragon sa kanito kinagat ang bida. Tapos hinabol nito si Usopp. Mabuti ay nailigtas ito ni Luffy. Saka narinig daw ng captain na nagsalita ang dragon. Pagkatapos ay umatake ng apoy ang dragon patungo sa kanila ngunit natutuwa pa si Luffy. Gumamit ng gear second ang ating bida saka sumugod at sa isang iglap ay nasuntok ng napakalakas ang dragon pero nagawa pa rin itong tamaan siya ng buntot kaya talsik sa gusali.
Si Zoro naman ang sunod nitong sinugod, saka narinig din niyang nagsalita ito bago siya kinagat at nakailag. Gumamit ng three sword style si Zoro at inatake ang dragon, ngunit dahil sa lakas nito ay hirap na hirap siyang pigilan ng swordsman. Bumangon si Luffy at sinipa ng napakalakas ang katawan ng dragon kaya nasaktan at nakatakas si Zoro. Saka sinabi ng mga kaibigan na narinig din nilang nagsalita ang halimaw. Pagkatapos ay lumipad ang dragon kaya napahanga na naman si Luffy. Saka tinanong sila ng halimaw kung kakampi din ba nila ang Seven Warlords. Tapos inatake na naman sila gamit ang fire breath nito hanggang sa mapinsala nito ang buong lugar. Samantala sa barko ay init na init pa rin ang grupo kaya walang tigil ang paggawa ni Sanji ng dessert para kay Nami. Ngunit hindi nila alam na may umakyat sa barko at nagpalabas ng usok. Nang maamoy ito ni Nami ay nahilo siya. Pati na sila Brook at Frankie ay nakatulog dahil sa usok. Si Chopper ay lumalaban pero hindi rin kinaya ang pagkahilo. Saka nagpakita ang dalawa na may kagagawan nito. Nagpatuloy sa pag-atake ang dragon kaya takbo ng takbo sila Robin at Usopp. At sa sobrang init ay natutunaw maging ang mga pader. Sila Zoro at Luffy naman ay nagtago din sa dragon. Saka sinabi ni Zoro na siya na daw ang bahala. Pinahaba ng bida ang kanyang kamay upang makakapit sa dragon pero muntik na siyang masunog, subalit tagumpay naman na nakapunta sa likod nito. Sa batok nito ay nakita niya ang isang tao. Pero imbis na tulungan ay kiniliti pa ito ng ating bida. Saka sinabi niya sa mga kasama ang kanyang nakita. Kinagat-kagat nito si Luffy kaya nainis ang bida at ipinakagat sa dragon ang sarili nitong pakpak. At huli na nang ma-realize ito ng dragon dahil hindi na siya makalipad kaya nahulog ito saka nagpalabas ng plant trampoline si Usopp para makatalo ng mataas si Zoro. Saka ito nagpaikot-ikot sa pag-atake sa dragon at gumamit ng one sword style kaya naman naputo nito ang ulo ng nakakatakot na halimaw. At nang mahulog sila ay nagpalabas si Robin ng malaking kamay para saluhin ang dalawa. Sa barko naman paglabas ni Sanji para ibigay ang mga pagkain ay nakita niyang natutulog ang mga kasama. At nang maamoy niya ang gas ay nahilo din ng coke kaya naisip niyang ito ang dahilan kaya nakatulog ang mga kasama. Kaya pinilit niya ang sarili na makatawag kila Luffy pero nakatulog na rin siya. Saka nagpakita ang mga taong may kagagawan nito na nakasuot ng bunny suit. At walang laban silang banihag ng mga ito at balak silang dalhin sa kanilang master. Samantala sa isla ay sinusubukan tanggalin ni Luffy ang na-stuck na lalaki sa batok ng dragon. Ngunit nang matanggal ito ay nagulat sila dahil kalahating katawan lang ang lalaki. Nagsasalita ito ngunit hindi nakakarinig kaya inakala nitong masama ang mga nakakuha sa kanyang paa kaya tumakbo. Si Luffy naman ay nais itong yayain na sumali sa kanyang crew kaya binatukan ng sniper. Hinabol pa ito ni Luffy at sinubukang hulihin pero nakailag ang paa kaya napaso ang bida. Ngunit pilit pa rin na hinuhuli ni Luffy ang paa dahil gusto niya itong gawing crew. Pero sa pagsugod ng bida ay aksidenteng tinamaan sa itlog ang half-body, kaya nahulog ang dalawa ngunit nagulat si Luffy sa nangyari. Pagbalik ay kumain kaagad si Luffy, saka pinakita ang half-body na sa likod niya naman na stock kaya sa tingin niya ay isa siyang centaur pero binalibag naman siya nito. Nang makapunta sa itaas ay nakita ng apat na sa kabilang banda ng isla ay nagyayelo naman sa lamig. Kaya naalala nila ang tumawag na emergency na nilalamig daw ito bago mapatay ng samurai. Ngunit napansin ni Usopp na may isang babaeng ibon ang nakatingin sa kanya sa malayo kaya natakot ang binata at napatakbo kay Zoro. Pero pagtingin ay wala naman doon ang babaeng ibon. Samantala sa isang laboratorio ay puno ng usok. At dumating ang tauhan nito kaya nagpakita ang isang nilalang na gawa sa poison gas na kanilang master. Dinala ng mga ito ang Straw Hat Pirates upang gawing guinea pig ngunit iniwan daw nila ang isang kalansay. Nagising si Brook kaya pagbangon ay kinabahan ng mga bunnyman at tinutukan siya ng mga ito. Samantala nagising si Frankie dahil sa ingay ng pagsipa ni Sanji sa makapal na pinto ng kulungan. Dito ay nakita nila ang isang ulong nagsasalita na hati-hati. Kaya nakiusap ito na ayusin ang ulo niya pero lahat ng mga ginawang pagbuo ng grupo ay mali-mali ang kinakalabasan. At nang matapos nila ay baliktad pa rin ang baba nito. Saka sinabi ng lalaki na may isang tao daw na gumawa nito sa kanya. Samantala sila Usopp ay init na init sa punk hazard. Pero si Luffy ay nag-e-enjoy pa nang biglang atakihin ng isang nilalang. Ngunit nang makita na pareho silang centaur ay nagkasundo ang dalawa. Ngunit sa malayo ay may nakakita pala sa kanila kaya agad itong nag-report sa kanyang boss na babaeng ibon na nakita kanina ni Usopp.